Good day mga tirador! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po patuloy tayo sa ating coverage sa USA versus Uzbekistan and napakaganda ng ating laban ngayon. Ito po ang laban sa pagitan ni na Super Grandmaster Hikaru Nakamura and World Championship Challenger Javokhir Sindarov. So itong game na ito talagang quality and napakaganda kasi binitawan po ni Javokhir Sindarov is 99.7% accuracy. Talagang mala engine move ang game na ito para kay Sindarov. Punta tayo sa ating laro. White po si Sindarov and black si Hikaru. Ito po nag-start with E4, E5, Knight F3, and Knight F6. So makikita natin dito ang opening ni Hikaru is ang Petrov defense. Baka ito na po ang kanyang inaccuracy kasi hindi yan ang pet opening ni Hikaru. Ang opening niya is yung Berlin opening, yung talagang nananabla and nagkukunat. Kaso dito, Petrov ang ginawa niya. So nag D4. Knight takes E4, Bishop D3, D5, Knight takes E5, and Knight D7. So ito po lahat ay mainline lamang ng Petrov. Pagka-capture, capture, castling, Bishop D6, and then Knight C3, capture, and capture. Ayan. So mapapansin po natin, itong Petrov kasing ito, para rin itong Berlin opening kung saan merong nag-iisang open file at dyan po usually nagkakapalitan ang mga pyesa. Ang drawback lang nitong Petrov, mas solid lang ng kaunti yung Berlin. Yung Petrov kasi, inaaral ko po yan, palaging merong slight advantage ang puti kasi siya ang unang nakaka-atake. Ayan, so dito pagka-castling, no, so sa unang tingin, napaka-solid po ng portion ng itim and maganda ang kanyang pawn structure. Kaso, dahil nga dun sa pagtalon ng knight sa gitna and then pagkain, 3 moves po yung nasayang. Ngayon, merong malakas na Queen H5 kung saan under fire yung H7, no? Threatening checkmate, and meron pong tama sa D5. Ayan, kaya ang only move is F5 para depensahan ang parehas na atake. And ngayon, Rook B1, B6, and Rook E1. Ayan, so kung makikita nyo po, yung oras ni Sindarov is 16 minutes and si Hikaru is 13 minutes remaining na lang. Ibig sabihin, sa opening, hindi niya masyadong memorize. Medyo nangangapa si Hikaru. Si Sindarov, dahil naging 16 minutes, ibig sabihin, niraratrat niya po yan. From 15 minutes, nadagdagan pa yung oras niya. Ibig sabihin, prepared lines na sushoot si Hikaru. So pagka C6, C4, and dito po ang unang inaccuracy ni Hikaru with D takes C4. Ayan, binigyan ng question mark ng ating engine kasi nga pagkakain parang helping, no? Yung bishop tumututok sa king. So parang nakatulong ka pa dun sa posisyon ng puti. Ayan. So instead of D takes C4 dapat Queen F6, develop na lang itong queen. And siguro, ang nakikita ko dito, bakit hindi yan ang tinira ni Hikaru, kasi magkakaroon siya ng isolated pawn na pwede pong maging target. Pero yan na po ang pinakamaganda eh. Kahit papano, may isolated pawn man dyan, may counter attack naman dito sa D4, and yung engine evaluation hindi po ganoon kalaki. Ayan. So, Queen F3, kakain dito, Bishop E3, Queen F6, and then capture. Ayan. So, pagka King H8, medyo slight advantage ang puti, pero hold the ball, kaya pong depensahan, lalo na kung si Hikaru ang didepensa. Ayan. So, ibalik natin, kinain nga po ito, helping. So, King H8, and ngayon, unang tempo na po yan. Ngayon, pagka Bishop G5, another tempo na naman sa Queen under attack. So, nag-Queen C7. Puro brilliance na po ang binitawan dito ni Sindarov. And kitang-kita niya kagad yung good move which is Bishop F7. Ano pong threat niyan? Unang-una,
stopping yung rook para hindi makadevelop. And then, merong bishop g6, mamatihin na po sa h7. Halimbawa, mag-waste tayo ng tempo sa gilid, bishop g6, unstoppable na yung checkmate. So, pagka h6, kakainin, and then, matchas kagad sa gilid. So, dito, gumagawa ng medyo kaguluhan si Hikaru, bishop takes h2. Of course, yan po, hindi po yan pwedeng kainin kasi mabibitin yung bishop sa f7, mawawala po lahat ng advantage. So, king h1 lang, hindi pinansin. And ngayon, nag-bishop f4 para stop yung bishop g6 and bishop h6 ideas. Ayan, kailangan ng bishop para nakaprotect na doon sa h6. So, halimbawa, bishop g6, h6, hindi mo na pwedeng kainin kasi mabibitin na, depensado na po ng bishop. So, dito, nag-rook e7. Unang-una, pin muna sa bishop. And of course, pag kinain-kain, merong malakas na discovered attack papunta sa g7 pawn. Ayan, so halimbawa, queen d6 dito, merong bishop e6, threatening checkmate and threatening kakainin po yung bishop. Ayan, simple lang pero napakalakas. Ayan, so ang ginawa ni Hikaru, dinipensa niya muna with rook a d8 and ito na po, nagbitaw na ng malalakas na good move o brilliant move si Sindarov. Unang-una is yung tirang bishop f6. Ayan, brilliant move. Hindi mo pwedeng kainin. Pag kinain po yan, merong bishop g8, threatening, checkmate. Yan po, hindi na mapigil pagka h6, check, and checkmate. Kaya ang ginawa is nag-queen d6. Sinubukan pa nga dumipensa, no? Halimbawa, kainin mong ganyan, mabibitin po yung atake kasing rook and yung bishop under attack. Pero merong good move na naman. Si Sindarov with bishop g6. Threatening checkmate, puro checkmate na po ang threat. At dyan po, wala na pong magawang magandang depensa si Hikaru. Babaksak talaga yung isang pawn. So nag h6 na lang siya dyan. And of course, kinain po ito with check, pa king g8, bishop h7, brilliant move, bugbog sarado si Hikaru. Dito po nag-resign na kasi nga ang only move dyan is of course kakain. And ngayon, makikita natin marami pong magandang way para manalo. Unang-una, pinakasimple, kakainin lang ang rook. Pero ang sabi po ng engine natin is bishop h6 check. Ayan, and pag kumain, merong bishop f8, discovered, check. Huli ang queen, game over kagad si Hikaru. So ayan po ang nangyari. Nakatikim siya ng 99.7% accuracy mula kay Sindarov. Tingin ko ito, home preparation kung saan shoot na shoot ang nangyari kay Hikaru Nakamura. So ayan po, medyo malas si Hikaru ngayon. Palagi na po siyang binubugbog ng mga upcoming na teenager. Yan, mga teenager na yan, magagaling na po talaga yan. And ayun na, medyo retirable na. Parang si Magnus, medyo naglalaylo na po yung lakas. Ganun din si Hikaru dito. So ayan po ang ating game for the day. Hopefully na-enjoy nyo po yung game na yan. Kung na-enjoy nyo po, please like this video and subscribe to my YouTube channel. See you again next video.